This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon mga kapatid. Na-experience mo na bang mapuno ng takot o kaba dahil sa balita sa paligid mo? Giyera, sakuna, kaguluhan. Saan pa nga ba tayo makakahanap ng kapayapaan? Ngayong episode, sisilipin natin ang Doktrina at Mga Tipan, Section 87, kung saan nagbibigay ng propesiya ang Panginoon ukol sa mga digmaan sa mga huling araw. Pero higit sa lahat, ibinahagi rin niya ang payo kung paano tayo makakasumpong ng kapayapaan sa mga banal na lugar. Ako po si Elder Abunado. Samahan niyo ako sa isang hapon ng pagninilay, patotoo at pag-asa. Una sa lahat, alamin muna natin ano nga ba ang propesiya. Ang propesiya ay paghahayag mula sa Diyos sa isang propeta, madalas tungkol sa mga darating na pangyayari, at marami tayong halimbawa. Sa 1 chapter 3 verse 14, si Kristo ay itataas tulad ng ahas ni Moises. Sa Mosias chapter 3 verse 5, darating ang tagapagligtas para tubusin ang sangkatauhan. Sa Hilaman chapter 14 verse 2 to 6, si Samuel na lamanita ay nagpropesiya ng kapanganakan ni Kristo. At alam nating lahat na tupad ang mga ito. Sa Lucas chapter 23 verse 33, si Kristo ay ipinako sa krus. Sa Matthew chapter 15 verses 30 hanggang 31, marami ang pinagaling niya. At sa 3 Nephi chapter 1 verse 15 hanggang 21, naganap ang mga tanda sa pagsilang ni Kristo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay tapat. Minsan lang, hindi agad natutupad ang mga ito, pero siguradong mangyayari. Naalala ko ang kwento ng isang miyembro na nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang pamilya. Nawala ang hanap buhay ng kanyang asawa, nagkasakit ang kanyang anak, at ang dami nilang problema. Nabanggit niya sa akin, "Alam mo, Elder, araw-araw akong nanunood ng balita at parang gumuho na ang aking mundo. Pero nung araw na yon, nagbasa ako ng Come Follow Me. Nabasa ko yung talata sa Doktrina at Mga Tipan, Section 87 verse 8. Tumayo kayo sa mga banal na lugar at huwag kayong matinag." Nang araw na yon, nagpasya siyang bumalik sa templo, magdasal at tumawak muli sa mga pangako ng mga propeta. Alam mo kung anong nangyari? Hindi agad naayos ang lahat, pero bumalik ang kapayapaan sa puso niya. Sabi niya, "Hindi ko man kayang kontrolin ang paligid ko, pero pinili kong tumayo sa lugar na banal, sa pananampalataya, sa panalangin at sa mga salita ng propeta." Sabi nga sa Doktrina at Mga Tipan, Section 87 verse 8, "Kaya nga, tumayo kayo sa mga banal na lugar at huwag kayong matinag." Hindi lang ito tumutukoy sa templo. Banal na lugar ang ating tahanan kapag may dasal. Banal na lugar ang ating kwarto kapag tayo nag-aaral ng banal na kasulatan. Banal ang sandaling tayo'y nananahimik at nakikinig sa Espiritu. Ang panawagan ay hindi lang para sa lugar, kundi sa kalagayan ng puso. Maging matatag, huwag matinag, manindigan sa pananampalataya.
Saan ka makakasumpong ng kapayapaan? Ano ang iyong banal na lugar? At paano mo mapapanatili ang katahimikan sa puso kahit magulo ang mundo? Alam niyo po, para sa akin, yung ating topic ngayon napakaganda, no? Tungkol sa kapayapaan. Tulad po sa amin, no? Noong una, ng konti pala yung mga bahay sa palibot namin, napaka-tahimik. And then sa harap po namin ay commercial lot. Mayroong nag-aayos ng mga tricycle, kung maririnig niyo sa background, no? Minsan may mga aso pag gumagawa ka ng podcast, may mga dumadaan na tricycle na ay yung mga tambutsyon, napakalakas, napakaingay. Pero yung kapayapaan hindi lang sa lugar, kundi na sa puso. Sabi nga, kahit na anong gulo ng labas, kung mayroon tayong kapayapaan sa puso natin, hindi mawawala. Tulad nga ng mga apostles natin noon, na sila ay binilanggo, pero sa puso nila ay sila ay free. Sila ay wala sa bilangguan, dahil ang kanilang puso ay mayroong kapayapaan, mayroong freedom. Ano ang iyong banal na lugar? Para sa akin, yung banal na lugar, syempre yung templo, yung simbahan, yung bahay. Kaya sa bahay talagang hindi naman tayo perfecto, but ginagawa ko talaga na respetuhin yung bahay, gumawa ng mga aktibidades na makapag-invite ng banal na espiritu sa bahay. Ma-invite natin yung Diyos sa bahay natin. So magagawa lang natin ito if nire-respeto natin, gumagawa tayo ng kabutihan, kasi dito I felt na safe ako. Kahit na nga yung mga cellphone, di ba? Kahit masabi nating nakalock na yung door, nakalock na yung gate, nakasara na yung pintuan sa bahay ninyo, nasa loob na kayo ng bahay, but still makakapasok pa rin yung temptasyon sa mga pinapanood natin sa cellphone, sa tablet, lahat ng may koneksyon sa internet. And kailangan na mayroong disiplina, especially sa mga kabataan, mga anak natin na may mga cellphone. Kailangan na disiplinahin natin para na hindi pumasok, no? Parang mayroong prevention na bago lumala yung sitwasyon, ang bahay natin ay mananahan yung banal na espiritu. Paano mo mapapanatili ang katahimikan sa puso kahit magulo ang mundo? Tulad nga po ng sinabi ko kanina, kailangan mayroon tayong peace of mind. Di po ba, like palimbawa, ako po, pag gumagawa ako ng podcast na ganito, hindi maiwasan talaga noon na parang nagagalit ako pag tumatahol yung aso, pag dumadaan yung talagang nagkakataon, no, na habang nagsasalita ako, dumaan yung pinakamalakas na ingay ng motor, ambulansya, iba't iba pa. Pero kung tatanggapin mo mga bagay-bagay na sasabihin natin, di naman natin kayang kontrolin ang palibot natin, di natin kayang makontrol, pero makokontrol natin yung sarili natin. Sabihin natin, ayoko na ng away, ayokong ma-stress. Di po ba? Kasi yung stress, yung pag-aaway, it's a personal matter. Personal choice natin yun. So kahit kaanong kagulo yung mundo, ay pwede tayong magkaroon ng kapayapaan. Kasi pag nagkakaroon tayo ng stress, hinayaan natin yung banal na espiritu na manahan sa atin, mag-relax tayo, unti-unti bumabalik yung sigla natin. Ang propesiya ay patunay ng pagka-Diyos ng ating mga propeta noon at ngayon. Kung makita natin yung kagandahan pag mayroong mga propeta, yung pandemic, yung sinabi ni Russell M. Nelson, yung sinabi ni Gordon B. Hinckley na yung salita ng Diyos ay mayita sa ating mga gawa. Ano pa yung naalala ko? Yung temple, yung sa time ni President before kay President Russell M. Nelson, makaligtaan ko na si President Thomas S. Monson, di po ba? So iba't ibang mga dispensation, iba't ibang mga propeta, meron silang sinasabi, yung 72-hour kit, di ba? Piniprepare tayo ng Panginoon na maganda na talaga. Kaya sa bahay ko, parang pag meron ako may mga natabi akong budget, mabili ako ng mga
yung mga survival like solar, mura lang naman ganun, ang mga solar, ano pa, bumibili ako ng mga battery, no, rechargeable, yung mga ganun. Inaayos ko yung mga bubong. Hindi naman tayo ganun kayaman, pero talagang gusto ko na pagdating ng mga ganung bagay ba, na hindi tayo parang iyak na lang at do nothing, no? And yung kulang pa sa amin, yung sumili to arcade, kasi yung pagkain every week nauubos, di ba? Pero at least nagagawa natin, no, dahan-dahan. Yan yung mga propesiya ng Diyos na binibigay sa kanyang mga propeta, lalo na po sa ating panahon ngayon. Hindi lahat ng propesiya ay agad natutupad, pero siguradong nangyayari. Opo. Tulad po ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga propesiya na yun, hindi naman agad-agad nangyayari, pero inaantay natin. At kung minsan nga, pag hindi tayo handa, yung isang tao hindi handa, parang hindi niya hinihintay, parang pinopospone niya. Pinagpanalangin niya pa na mapospone kasi hindi siya handa eh. No? Kailangan na maganda po tayo sa mga panahong ito, kasi maraming mga nangyayari na talaga, no, na kabilat pa rito, temptasyon, challenges sa mundo, na ang makatulong na sa atin, makapag-prevent nun, is yung salita ng Diyos. Makapunta tayo sa templo, yung pangako natin na i-align natin yung sarili natin sa spiritualidad, hindi lang puro temporal. Kahapon nag-jogging kami, sabi ko nga, every afternoon nag-jogging kami ng kasama ko, and yung ka-brother ko, sabi niya sa akin na nalimutan ko na ano ba yung kwento natin, kasi wala akong kaharap dito eh, kayo lang po at yung mic. Natutupad, no, siguradong mangyayari yung sabi niya sa akin habang naglalakad kami, nagjo-jogging kami, na yung the only thing na makapagpapatibay sa atin yung mga choices natin sa simbahan. Ayun, na ginagawa natin yung kabutihan, yung mga friend natin, di po ba? Yun yung isa sa mga bagay na nagiging malakas tayo. Ang Doktrina at Mga Tipan, Section 87 ay nagbabalat tungkol sa digmaan, ngunit nagbibigay din ng payo. Tumayo ka sa mga banal na lugar. Sikapin natin na i-align nating sarili sa spiritualidad, no? Halimbawa, papunta sa templo, pag meron tayong pera, iba, di ba? Parang ayokong pumunta sa templo kasi like kami, papunta kaming Cebu from Bacolod, Negros Occidental. Kumagastos yung isang taon, hindi kumulang sa 3,000 per person. Ano na yun, budget na yun. Pag dalawa kayo, 6,000. Minsan, pag pamilya, ay wag na tayong pumunta kasi malayo, magastos. Pero pag dumating sa malling, pumunta sa mall, bili ng mga gamit, parang hindi natin naiisip yung ginagastos natin, no? So this time, let's focus on spiritual things. Kasi hindi natin alam, di ba, yung mga nangyayari. So kailangan na yung choices natin nakadetermine kung ano magiging tayo, no? At tandaan natin, ako nga, everyday, sabi ko, I am so much grateful na binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na maging parte ng kanyang work and ang tawag doon, this my work and my glory to bring to pass immortality and eternal life of man. Yung gawain niya na misyonaryo, naging parte ako tulad ng pagkagawa ng ganito po, no? Kasi totoo lang, ito talaga yung nagiging hugot ko, no? Kahit na anong patong-patong ng mga trabaho, yung mga deadlines, parang nagiging may divine intervention na nakakaya ko. Binibigyan niya ako ng ating Panginoon ng kaalaman kung paano napabilisin yung trabaho para makapag-relax pa ako. No, imagine natin makapag-jogging pa ako or walking every afternoon. Kasi mahalaga din yung kalusugan natin. No, ingatan natin. Sometimes nabubulag tayo sa mga bagay na hindi naman ganun kahalaga at tumutuon tayo sa mga bagay na less important. Na sa huli, parang sabihin natin sayang. No, pero hindi naman huli yung lahat. We can start umpisa ulit para sa panibagong bukas, sabi nga. Ang banal na lugar ay maaaring pisikal, spiritual o emosyonal. Yung banal na lugar, hindi lang po siya templo. Ito yung ating sarili. No, yung bang ngayon, kaya ba nating mag-smile kahit na malungkot tayo? Kaya ba nating mag-smile sa buong araw kahit na sobrang busy ng ating schedule? Kaya ba nating makipag-usap sa Diyos? No? Even though na busy yung ating schedule,
Kaya ba natin maging masaya? Yun yung mga tanong. Sa gitna ng kaguluhan, ang kapayapaan ay magtatagpuan kay Kristo. Wala na pong ibang way. Sabi niya nga, this is the way, the truth, and the life. Ako yung way, ako yung daan. Mga kapatid, alam ko na totoo ang mga propeta ng Diyos. Ang kanilang mga salita ay hindi hungkag. Kapag tayo'y sumunod, tayo'y pinangangalagaan. Sa sarili kong buhay, naranasan ko na kahit may mga digmaan sa paligid, emosyonal man, pisikal o spiritual, nandoon pa rin ang kapayapaang galing sa tinig ng Panginoon. Kapag tayo ay tumayo sa mga banal na lugar, hindi tayo kalanman mag-iisa. Ito ang aking patotoo sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa pagsama sa aking ngayong hapon. Kung may isa kayong bitbitin, ito nawa ang maging paalaala. Hindi mo kailangan kontrolin ang buong mundo. Tumayo ka lang sa banal na lugar at hayaan ang Diyos ang lumaban sa iyong mga digmaan. Hanggang sa muli, ito po si Elder Abunado na nagsasabing ang kapayapaan ay hindi nawawala basta't alam mo kung saan ito hahanapin.